Magandang araw, bagong Pilipinas at welcome po sa ating makabulang episode ng Straight from Team PNP Facebook Live kung saan po inilalapit namin sa inyo ang kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Ako po ang inyong tagapag-ugnay mula po sa Police Community Affairs and Development Group, Police Captain Nomer Makaraig. At ito po ang programang Straight from Team PNP Facebook Live dito po sa Police News Network. At una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga live viewers na patuloy pong umaantabay. Sana po ay wag po kayong magsawang suportahan ang lahat po ng programa ng Pambansang Pulisya, lalo na po dito sa ating social media program. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pamumuno ng ating Chief of PNP, Police General Nicolas Torre III, at sa liderato po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, ayan, Police Brigadier General Marvin Josaro. Muli po magandang araw sa inyong lahat. Ayan, at nito nga lang pong June 23, 2025 ay pinarangalan po ang 20 pulis ng Ignacio Jimenez Outstanding Police Service Awards Excellence in the Line of Service dyan po sa Ramon Magsaysay Center, Malati, Manila. Kahapon po na-interview na po natin ang dalawa sa mga awardees at ngayon naman po tatlong mga bago at matitikas na pulis ang makakasama natin ngayon at live na live dito po sa studio. Makakasama po natin ang isa sa ating mga panauhin at dalawa naman po ay naka-join via Zoom. Ayan, pinakikilala ko po ang ating panauhin dito sa studio, si Police Major Paulo Benedicto Acosta III. Isa po siyang Medical Legal Officer mula sa Northern Police District Forensic Unit ng Forensic Group. Ayan, Sir Paulo, good morning. Good at morning. bati muna tayo sa ating mga viewers. Una sa lahat, good morning sa aking classmate at kapwa ko nagawaran ng parehong award. Thank you. Jimenez Award. At sa ating mga taga-subaybay, mga taga-panood, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, Mick, baka gusto mong batiin din yung mga kasamahan mo sa Forensic Group, particular na dyan sa NPD. Good morning sa aking mga kasamahan at salamat sa inyong suporta at tiwala sa pag-endorso ng ating application para makita ang ating mga pinaghirapan bilang kinatawan ng Northern Police District Forensic Unit at syempre sa ating Director, si Police Brigadier General Benjamin Sembrano, na siyang aming tatay ng aming unit na napaka-supportive sa lahat ng kanyang mga tao. Okay, maraming salamat Sir Paulo. At welcome din natin ang ating dalawang panauhin na naka-join via Zoom. Una ko pong ipakikilala ang Provincial Chief ng Catanduanes Provincial Field Unit ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Wala pong iba kundi si Police Major Jordan Gutay. Sir Jordan, good morning po at bati muna tayo sa ating mga viewers. Maraming salamat sa mga nanonood at nag-aanalay sa programang ito. Magandang araw po. Sa mga nanonood ng mga ng Director, si ADD, Police Brigadier General Mayor J. Macapas, ang aming Director, si ADD ulit, ang aming Regional Unit Commander, ito sa 5, si Police Brigadier Colonel Belmont Evalos. Ako po si Police Major Benedictay. Muli po, magandang araw. Good morning, sir. Sa lahat po ng mga kasamahan mo dyan, sir, sa Catanduanes, Provincial Field Unit po, good morning po sa inyong lahat. And syempre, isa rin po sa ating panauhin, at ito, classmate din natin ito, Sir Acosta, ito. Ang chief naman po ng non-academic ng National Police Training Institute. Wala pong iba kundi si Police Captain Adolfo Andrada. Sir Adolfo, good morning po. Bati muna tayo. Okay, mapagpalang umaga, classmate Nomer, at sa lahat ng taga-pakinig, taga-panood sa project ng natin, winners ng Junior Chamber International. Mapagpalang umaga rin sa aming direktor na si Police Brigadier General West Raimundo Ubingke, na siya yung pinakatatay namin ng NPTI mula Luzon, Visayas at Mindanao.
sa kanyang humble leadership at sa pamumuno ng Police Regional Training Center 1 na si Police Lieutenant Colonel Joel Soliba at sa lahat ng aking kasamahan dito. Mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Okay, maraming salamat sa iyo, Sir Andrada. Ayan, simulan na po natin ang talakayan dahil ako po, una sa lahat, it's my big honor and privilege na makasama po ang tatlong pinakamahuhusay na pulis ng ating pambansang pulisya. At isang doktor, talagang dalawang mahuhusay at awardee din natin. Ayan, isang operatiba, investigador, at siyempre, ngayon naman ay training instructor na din ang ating isa sa mga panauhin. Para po sa kabatiran ng ating mga live viewers, ito pong mga kasama natin ngayon, sila po ay tatlo sa mga awardees ng ating Ignacio B. Jimenez Awards 2025 Excellence in the Lines of Service na iginawad po ng JCI, ng ating Ignacio Jimenez at ng Ramon Magsaysay Foundation Awards. So, para po ma-share sa ating mga viewers, interviewin na po natin itong ating mga outstanding police awardees. Unahin ko na yung aking kasama dito sa studio kay Sir Acosta. Sir Acosta, maaari mo bang i-share yung mga naging activity mo ng inyong station o ng inyong field unit prior dito sa awarding po natin? Primarily, being the recipient of this prestigious award, the Ignacio Jimenez, I represent the totality of the medical legal corps of the Philippine National Police ranks. So this is a collective effort in terms of informing yung public natin na meron ding technical group ang ating PNP na hindi lamang para sa seguridad kundi sa pangkalusugan din at sa mga taong naghahanap ng hustisya sa larangan ng siyensya. Yan po ang ating nire-represent. Ayun. At bilang Chief ng Medical Legal Unit ng Northern Police District Field Unit, ano ba usually yung mandate responsibility mo? Primary responsibility and duties ng Medical Legal Officer ng Philippine National Police is to employ yung aming kaalaman sa larangan ng medisina sa pag-examine para masagot ang mga katanungan na hindi madalas nakikita sa pangkaraniwang investigasyon na kinakailangan ng scientific evidence, specifically yung mga natamong injury, whether buhay or patay, nang sa ganun ay matulungan natin ang mga na biktima na hindi kayang magsalita, whether they are abused, traumatized, or plain and simple death. So basically, as a medical legal officer, we speak for the living and the dead in hopes of finding the evidence absent their voice that they needed during the trial period or investigation period. Wow, talaga napaka-technical nung functions and responsibility mo bilang medical legal officer ng forensic group. At syempre, mate, sir, 'di ba, isa kang doktor. Yes. So bakit sa PNP, bakit pagpupulis, doktor na pulis, bakit? Actually, sa kaalaman ng lahat, maraming institusyon ng mayroong medical legal division. Pero sa personal na level, pinili kong maging kahanay ng ating Philippine National Police sapagkat nung ako hindi pa parte ng ating organisasyon, nakikita natin na sino ba ang unang lapitan, madaling lapitan, madaling mahingan ng tulong ng ating komunidad. Although nandiyan ang kapasidad ko bilang ako'y private practitioner before na makatulong sa nangangailangan, iba pa rin yung mandato na ibinibigay sa'yo bilang magkaroon ng representante ng mga ganitong biktima na kailangan ng ganitong klaseng serbisyo. So dahil dyan sa mission and vision ng ating organisasyon na Philippine National Police ay binili ko personally na maging kahanay nito para maging kasama natin sa paghanap ng tamang hustisya. Ayun, very inspiring and for sure sa mga viewers po natin dyan, lalo na at isang doktor na gusto ring maging bahagi ng PNP. Yan, si Sir ang patunay, no? Na hindi lang ang pulis ay trabaho ng mga criminologists, ano? Ito ay open sa lahat ng courses ang ating pambansang pulisya. Kompleto rekados tayo. Meron na tayong doktor, may pulis, may imam, may pari,
may IT, may nurse. So dito mo talaga makikita yung iba't ibang propesyon sa hanay ng pambansang pulisya. Sir, bibitinin muna kita, no? At tatawid muna tayo dito sa ating dalawa pang panauhin. Dahil ang next ko pong interviewin, siya po ay dating na-assign sa Integrity, Monitoring and Enforcement Group. Ayan. At ang ating Intelligence Group at marami pang ibang opisina ng PNP. Kaya hindi po nakapagtataka na talaga yung kanyang accolades, yung kanyang awards na na-receive ay hindi po mabilang. Isa na nga po dito, yung katatapos lamang na Ignacio Jimenez Awards 2025, si Police Major Jordan Gutay, nakasalukuyan pong Provincial Chief ng Catanduanes Provincial Field Unit ng CIDG. Sir Gutay, maaari mo bang ibahagi, sir, yung naging journey mo sa mga nakaraang designation at position mo, sir, sa PNP? Maraming salamat. Kung pagbabatayan po natin ang operasyon bilang pulis, bilang isang miyembro po at namuno sa mga laban sa kriminalidad at sa hanay ng kapulisan, sinapuso ko lang po ang dedikasyon, commitment at integridad po para magsilbi sa bayan. Sa larangan po ng administratibo naman, nagkaroon po tayo bilang Chief of Police at nagkaroon po ako ng inisyatibo ng mga programa upang labanan ang kriminalidad at magkaroon ng kaayusan sa ngalan po ng Paseo din doon sa probinsya ng Sorsogon. Maraming salamat po. Ayan, sir, sa mga naging assignment mo, sir, for sure, marami ka pong naging legacy, mga naiwang magagandang at kapakipakinabang na programa, aktibidad at kontribusyon. Sir, maaari mo bang i-share man lang ang ilan po sa mga ito na for sure hanggang ngayon ay ipinagpapatuloy at ini-implement ng iyong mga naiwan na mga kasamahan po sa serbisyo sa iyong pong mga naging assignment? Hindi na naman po ito sa pagkilala sa aking personal, ngunit pinapasalamatan ko rin po ang aking mga kasamahan dito sa bilang naging Chief of Police, naging Chief ng Provincial Mobile Group, at sa Anti-Kidnapping Group, at sa Philippine Integrity Monitoring Enforcement Group. Sa ngalan po ng sa mobile group naman, nagkaroon po tayo ng mga laban sa mga NPA dito sa Sorsogon. Nung nasa PNP Anti-Kidnapping Group naman ako, siyempre po, nilabanan po natin kriminalidad laban sa mga kidnapper po dito sa Metro Manila at sa ibang banda pa dito sa ating bansa. At bilang IMEC po, bilang chief ng regional Team 5 po dito sa Bicol, nagkaroon po tayo ng mga pag-aresto sa mga nagkailang mga tuwaling mga pulis dito sa Region 5. May mga kaso po mga sa drugs, at iba pa mga krimen po. Ayun. At gaya nga, sir, nung nabanggit sa atin ng GCI, talagang hirap na hirap sila, mate din, na pumili doon sa mga entry. Dahil lahat po talaga ng pulis ay may kanya-kanyang kontribusyon, may kanya-kanyang role to perform. Hindi po yan matatawaran, may kanya-kanyang storya ng kabayanihan, inspirasyon. Dahil ginagawa naman natin yung ating trabaho bilang mga alagad ng batas. And Sir Gutay, siyempre proud na proud yung mga naging nakasamahan mo dahil nga nabanggit mo kanina, pinarangalan ka hindi lang para sa sarili mong accomplishment kasi ito ay bunga ng concerted efforts lahat po ng mga naging kasamahan mo sa iba-ibang unit kung saan ka po na-assign. Kaya saludo po kami sa iyo, sir. Ayan, at maliban kay Sir Gutay, isa rin po sa ating panauhin naman, ito ay talagang naging kilala dahil sa kanyang kontribusyon, dahil siya po ay dating miyembro ng PNP Special Action Force at yung pong mga malalaking enkwentro, police operations na pinagdaanan po ng ating SAF troopers, kasama po dito si Police Captain Adolfo Andrada. At ngayon po siya ay kasalukuyang Chief ng Non-Academic ng PNP NPTI. Sir Adolfo, yan, kung iyo pong mamarapatin, maaari mo bang balik tanawan o ibahagi sa ating mga viewers ang iyong mga naging journey, lalo na
yung nagpanalo sa iyo dito nga sa JCI Ignacio Jimenez Awards? Thank you, classmate Nomer. Muli, mapagpalang umaga sa lahat ng tagapakinig natin at sa lahat ng mga viewers natin. Ang masasabi ko dito kung bakit ako nagtagumpay ay isa dyan ay yung guidance and protection ng ating Panginoon. Then pangalawa, ang koda ko sa PNP Vision and PNP Vision. So kung meron tayong vision, dapat yun yung pinaka-pan natin, anchor as a police officer. Kaya as a police officer, commission officer, inangkor ko doon yung sarili ko, yung PNP vision, para ma-accomplish natin yung vision na yan, meron tayong mission. So parehas kami ni Police Major Sir Gutay na pagmamahal sa trabaho. Para sa akin naman is my passion is a profession. So joining the PNP sa calling, sinapuso ko yan at ito yung calling ko, paninindigan ko. Kaya pagdating sa trabaho as a police operative, kahit na yung pinamumunuhan kong mga kasamahan ko ay binibigyan ko rin sila ng mga pangaral kung bakit natin ginagawa ang mission na ito. Ginagawa natin dahil ito yung tungkulin natin. Dito tayo tinawag ng Panginoon. So sa Batangas, actually sa operation, dahil ang background ko nga is more on police operation, from Mindanao for almost 6 to 7 years ako doon, then assigned to Batangas. Napapasalamat ako sa aking mentor na si Police Lieutenant Colonel Rex Villarreal, dahil that time siya yung Chief Provincial Intelligence Unit at ang designation ko doon ay Counter Intelligence Unit. Sa experience naman doon ay marami. Not to mention na lang ay mga bigating mga drug groups, criminal groups, tapos service of warrant of arrest. So almost lahat ng mga yun ay confidential, but the bottom line is successful operation through the help of my subordinates. Then, naging COP rin ako ng Tingloy MPS, wherein yung Tingloy na yun ay yung dating maduming bayan ng Tingloy ay I observe intensified cleanliness in every barangay. Kaya hindi nila ako makakalimutan doon. Dahil when it comes to cleanliness, naging stricto ako. Stricto pero may patutunguhan ang pagiging stricto ko. And one more thing is yung mentoring sa mga natin, elementary and mga grade levels, mga high school, ng mga estudyante na at least in a week nadadalaw ko yung eskwelahan. So in relation to anti-terrorism awareness, para itong mga estudyante na to ay hindi mawawala sa landas, kundi mag-focus sila sa career na pipilihin nila o tatakahin nila sa kanilang buhay. Then, naging chief investigator din ako ng Lipa City, wherein yung isang mahirap na case doon, through the help of our chief of police that time is from PIU, naging siya. Lipa City Commander, si Police Lieutenant Colonel Rex Villarreal, na nasolve namin yung isang malaking case doon na sa isang LBC is inside job, wherein technically due to review of CCTV ay nakita namin, na-identify namin, na-file namin yung case sa court or pieces of evidence at yun nga, yung tao ay naikulong. So kung bakit ako nag-succeed, isa dyan ay yung connection natin sa Panginoon, pangalawa dyan ay yung leadership natin, pangatlo ay yung good working relationship with my subordinates or sa aking mga kasamahan. Yun So, po. Okay, maraming salamat Sir Andrada for sharing with us your journey
your inspiring stories po dyan. And ito, Sir Andrada, meron po akong kakilala dyan sa Lipa at sa Tingloy dahil ako ho ay taga Batangas. Ano? Ito, sasabihin ko dito sa ating programa, may nakausap po ako at yung mga nabanggit mo kanina, Sir Andrada, totoo po yun. Meron pong kakilala sa Tingloy na hanggang ngayon po ay hindi po malilimutan yung iyo po nga naging programa, Ligasiya, na naiwan po sa bayan po ng Tingloy and even sa Lipa. So maraming salamat, Sir Andrada, sa iyo pong serbisyo. Marami kang naging inspirasyon, may impact yung mga activity at yung presence mo sa mga naiwan mong station. Talagang kompleto po ang ating programa ngayon dahil binibida natin at ako'y proud sa programang Straight from Team PNP Facebook Live na ibahagi po yung mga kontribusyon, mga aktibidad ng ating tatlong matitikas na pulis dahil ito po ay bahagi na rin para tumaas na din yung informational awareness ng ating mga kababayan para at least, di ba, sir, nakikita naman natin na medyo laging negative ang nakikita, nalalaman ng PNP. So, we deserve naman natin na ipaalam sa ating mga kababayan na nagtatrabaho talaga ang inyong Philippine National Police sa investigation, operations, intelligence, at maging sa police community relations. Kaya nga po sila nanalo sa awards dahil kinilala mismo ng pribadong institusyon ang husay galing. Ito pong award na to ay hindi po award mula sa amin, mula sa PNP. Ito po ay award mula sa ating mga responsive na community members and stakeholders na sila mismo ang naka-experience, nakakita, naka-witness at nagpapahalaga at kumikilala sa galing, integridad at husay ng ating mga pulis. Ngayon naman, babalikan ko si Sir Acosta. Sir, dyan po sa Northern Police District Field Unit usually, ano yung mga nire-respondihan ng iyong SOCO as ikaw po ay member at chief ng medical legal po dyan? Karamihan pa din, bilang miyembro ng forensic unit ng Northern Police District, ang aming tanyag na SOCO pa rin ang primary responder. Bali, sa kaalaman ng lahat, ang forensic group ay binubuo ng iba't ibang section na may kanya-kanyang technical assistance na inaalay sa larangan ng investigasyon. Karamihan pa rin ng kaso sa atin, unfortunately, ay related pa rin sa krimen, katulad ng mga nabarel, nasaksak, biktima ng karahasan, at kabilang na rin dyan ang mga nabiktima sa aspeto ng sexuality o pang-abuso sa kanilang pagkatao, kinalaman sa sexualidad. So ang role namin dito ay bale may mga ibang kaso kasi dyan na hindi agarang na-appreciate sa pangunang investigasyon na mayroong pang-abuso na nagagawa katulad ng mga nababase lamang sa reklamo na hindi makapagkuha ng sapat na testimonya ng ibang tao magpatibay nito. Diyan pumapasok ang role namin or yung vital role ng forensic group kung saan ang aming kakayanan para makatulong at makapagbigay ng hustisya ay ginagamitan ng kaalaman namin sa siyensya, hindi lamang sa direktang nakikita, kundi sa epekto mismo ng krimen sa pagkatao at sa kapaligiran. Yan ang role ng ating prestigious SOCO. Ayan, and mate, actually na-invite na rin namin ang forensic group sa mga programa po namin at naibidan na rin po ninyo yung inyong accomplishment at syempre yung state-of-the-art facilities and equipment na meron kayo ngayon na malaking tulong para sa scientific investigation and examination na isinasagawa po ng ating mga matitikas na forensic group of personnel. Nalaman ko din na mayroon kayong malaking building dyan sa Bikutan na malapit na rin mag-operationalize. Yes. Right now, tinatarget ng forensic group sa gabay ng ating butihing director, si Police Brigadier General Sembrano, na magkaroon ng mega lab na tinatawag. No? Sa kasalukuyan kasi, ang sinasabi nating institusyon na may sapat na kakayanang
equipment ay nandito sa national headquarters, ngunit sa ngayon, gawa na rin ng ating unique na geographic difficulties or challenges bilang archipelago ng Pilipinas, minabuti ng aming unit na forensic group na ikalat at ipamahagi sa iba't ibang geographical locations na statistical katulad ng nasa Davao representing Mindanao, sa Cebu to represent the islands of Visayas, at ngayon naman kasama ng ating National Headquarters Forensic Group ay ginagawa na ang ating Mega Lab for National Capital Region to cover and augment sa scientific examinations covering the island of Luzon. Ayun. So hindi lang po dito sa Campo Crame, ano po yung capability and capacity ng ating forensic group, even sa mga nabanggit mo sir, ay kayang-kaya na rin nilang gawin kung ano yung ginagawa dito sa headquarters para hindi na yung mga kababayan natin pupunta dito kasi magastos din, malayo. So inilapit na ng forensic group ang serbisyo sa ating mga bakuran, sa ating mga komunidad. Kaya mate, invite na lang natin kung meron silang gustong ihingi ng tulong, contact numbers, saan sila pwedeng pumunta sa ating mga viewers. Actually, i-quote ko yung kagandahang dulot ng ating bagong Chief PNP, no, si Police General Torre, na kinagagalak namin ay isa na lang ang uri ng numerong kailangan nilang tandaan, which is 911. Ayun. So, lahat po kami ay nagpapatunay na interconnected na po ang ating 911. Na primarily dito sa ating national headquarters, pero na katulad ng sa aming distrito, Northern Police District, sinubukan namin ay pag ikaw tumawag sa inyong area ay may nag-aabang na doon na representante ng Philippine National Police na umalalay sa anumang tulong na pangkomunidad na kailangan ninyo, hindi lamang sa krimen, kundi sa kahit anong issues and concerns na may kinalaman sa peacekeeping ng ating komunidad. Ayun. So 911, i-dial po natin ang 911 at napag-alaman natin at ito po'y totoo kahit walang load. Yes. Pwede pong i-dial. Pero syempre, wag niyo pong subukan kung wala naman tayong hihinging tulong. Kasi kawawa naman yung mga supposed to be natatawag ay merong binibigyang responde yung ating pulis o ini-entertain na hindi naman pala totoong tawag. Marami na pong patunay and even sa mga interview ng ating Chief PNP on the spot na talagang may tumatawag na i-connect naman po agad yan. At yan po ang direktiba ng ating Chief PNP. Less than 5 minutes, may darating po na tayong mga pulis. Kaya dial 911. Balikan kita, mate, mamaya, ano? And syempre, tanungin ko naman si Sir Gutay. Sir Gutay, di po ba isa po sa mga direktiba ng ating Chief PNP yung swift response para sa police service ng ating mga kababayan, ano po, paano po tayo tumutugon doon, sir, bilang tayo po ang provincial chief ng Catanduanes po, field unit? Opo. Bilang pagtugon po sa ating PNP Chief, Police General Nicolas D. Torre III, tinutulungan po natin ang pamunuan ng probinsya ng Catanduanes upang makadagdag po tayo ng tulong sa personnel na upang tugunan po ang isa sa pillars ng leadership ni Chief PNP. So, naka-ready po ating mga radyo at kung sakaling magkaroon po ng paghingi ng tulong o report po ng galing sa ating ating mga kababayan, ang PNP sa ADG Catanduanes po ay laging handa po upang tumugon. Na patuloy pong gampanan ng ating tungkulin at ganun din po ang ating mensahe sa ating mga kababayan na patuloy namang suportahan ang ating pambansang pulisya. Sir Gutay po. Una po, ano ko lang po sa ating mga kasamang pulis, una po, humingi lang tayo palagi ng gabay sa ating pumaykapan. At isa puso natin palagi at magkaroon ng inspirasyon na magsilbi po sa bayan, na magkaroon po ng ang hanay at maabot ng ang justisya po ng bawat isa, maprotektahan po ang buhay at propriedad ng bawat isa, ating
upang po magkaroon ng dedigasyon at commitment po sa pagsilbi. At hiningi po rin natin po ang kooperasyon ng bawat isa sa komunidad upang magkaroon po tayo ng ng inspirasyon na magtrabaho pa. So, ang sa ating mga kababayan, nandito po palagi ang pulis, palagi po handang magsilbi po para sa inyo. Ayun, maraming salamat sir. Ang gandang mensahe po mula kay Sir Gutay. Kay Sir Andrade naman sir, since kayo po ay nasa National Police Training Institute, paano po natin ini-integrate yung personal mong experience bilang mahusay at dedicated police sa mga training program, courses na ino-offer natin sa ating mga kasamahang pulis, lalo na yung mga bago sa serbisyo? As a motivation sa ating mga police trainees natin, lalong-lalo na sa mga bagong pasok. So, yan ay nagkakaroon tayo ng training sa regional office. Sa regional office pa lang ay tinitignan nila kung sila ay karapat-dapat na maging police. So that is the first stage. Second stage ay dito sa atin is to train them kung paano talaga maging isang ganap na tunay na pulis. Educate them and mold them. So sa training naman ay pagbibigay ng disiplina sa bawat isa sa mga estudyante. Kung meron silang nagawang kasalanan, ay may corresponding disciplinary action sila. Inculcating them na dito sa training ay kung dito ay demerits lang, how much more kung nasa labas na sila, actual police work, ay hindi lang demerits ang makakaharap nila, kundi mahaharap nila ang kaso o makakasuhan sila at madidemote sila or the worst is madidismiss. So, sa mga police trainees namin at estudyante na hinahawakan ay klinaklaro namin sa kanila kung ano talaga ang vision ng PNP. Ano ba talaga ang mission ng PNP? By mind, by heart, by actions. Upang sa ganon, pagdating nila sa labas ay maiiwasan nila ang anumang illegal activities. So it is a part of transforming the organization, the PNP, ay napakalaki po ang papel namin as Police Regional Training Sector 1. So dito, kung noon, ang estudyante ay minsan graduate sila. After 6 months, graduate ang mga yan. As an observation, ay lang naipon na savings nila or during the training, wala silang naipon. So para sa akin is the culture of frugality before under the leadership of Police Mayor General Oliver Lee, wherein Regional Training Center 1 hanggang sa BAR, in-implement niya yung culture of frugality. So ito, lately lang, humawak kami ng trainees natin galing sa Region 1 at NCR at masasabi ko na through documentation, bawat isa sa kanila after the graduation ay mababa na po yung 100 or 120,000 cash na take home. Dami ang daming naiipon Ayun. Ganun talaga, talagang binantayan ko yun. Dito pa lang sa loob, kailangan nilang ma-practice yung culture of frugality. Pagdating sa labas, consistency na lang, ipagpapatuloy nila para maiwasan nila yung paglulong. Dahil karamihan sa atin, kung mag-conduct tayo ng assessment, karamihan na napapasama sa mga corruption, illegal activities, ay ito ay yung walang takot sa Panginoon at isa doon yung Sagad sa loob. Ayun. Usually, kung i-background natin kung bakit nagawa ng isang pulis natin isang bagay na illegal, dahil siya ay financially down. So dito pa lang sa training center, sa pamumuno ng aming director,
Police Major General West Raimundo Vinque, ay ipagpapatuloy namin kung ano yung mga binamanyang memorandums para sa ikakabuti ng ating mga police student. At nagpapasalamat din ako sa aming Police Lieutenant Colonel Ruel Soliva, ang aming training director dito, sa kanyang patuloy na pagsubaybay sa amin. At sa akin naman as chief ng academic section, kung itong mga tao ko ay nagme-mentor sa mga estudyante, on my part, I also mentor my subordinates upang sa ganon, hindi rin sila mapapasama sa simpleng corruption. So sa simpleng corruption na nangyayari dito ay may corresponding disciplinary action. So kailangan ang bawat pulis na dumaan dito, pagkalabas nila, intensified discipline ang nasa kanila. Okay. So maraming salamat, Sir Andrada. Talagang ikaw ay kailangan ng ating NPTI. And for sure, maraming matututunan ang ating mga police trainees at police student na handle mo sa ngayon. At napakahalaga po niyang binabanggit kanina ni Sir Andrada bilang paglabas po natin ng mga training center ay haharap na tayo sa totoong trabaho ng pulis dahil alam naman natin na maraming mga pwedeng ma-encounter na mga obstacle and challenges, and even yung mga andyan lang niya sa tabi-tabi, nasa tao pa rin po yan. Kaya sama-sama holistically yung approach ng ating PNP para sa paghubog ng ating mga kasamahang pulis. Maraming salamat, Sir Andrade, and syempre kay Sir Acosta, Sir. Any message you would like to convey, lalo na po sa ating mga kasamahang pulis, na patuloy ring maging inspirasyon yung mga accomplishment, mga kwento at mga kontribusyon ng ating mga panauhin ngayong araw. Okay, thank you. Actually, very simple lang ang mensahe natin, no, sa ating mga kasamahan. Na pag ginagawa mo ng taus-puso iyong trabaho na hindi naghahangad ng mga parangal, hindi ka mawawala sa tamang landas, no, sa duties and responsibilities mo bilang unang takbuhan ng mga nangangailangan sa ating komunidad. Yan talaga ang primary role ng ating kapulisan. Pero tayong mga nabigyan ng benteng katauhan ng kapulisan ng prestigyosong award nga ng Police Service ni Ignacio Jimenez ay patunay na merong mga matang nakatingin sa atin kahit hindi natin alam. At ang kagandahan niyan, hindi natin masasabi nang dahil lang sa ginagawa natin ng ating mga nais, ang ating mga passion, so to speak, ay na-appreciate ng ating komunidad. Hindi man na-appreciate yung kanya-kanya nating gawain ng JCI specifically, pero ang pinaka-importante ay napakita ng mga taong bayan or maparamdam ng taong bayan ang kanilang pag-appreciate sa ating pagsakripisyo, pang personal na landas na dapat natin tinatahak, pero inalay natin para sa pagserbisyo sa ating komunidad. Para sa ating mga hindi naman kahanayan ng pulis na taga-subaybay, or nagbabantay din sa mga galawan ng ating mga kapulisan, ay hinihikayat din namin siyempre na ang peace community ay tulungan, hindi lamang para sa kapulisan, kundi para din sa komunidad. Taus-puso namin hinihingi ang inyong tulong, katulad nga ng lagi kong sinasabi, ay tulungan tayo, na tulungan nyo kaming tulungan kayo. So that is a very good example of showing the interconnectivity of police service in ensuring peace and peace for the community with the cooperation of the community that we serve. Wow, napakagandang mensahe at talagang totoo 'yon, wala man pong awards na ma-receive ang bawat isang pulis, tuloy-tuloy lang po ang aming pagganap sa tungkulin. Bonus na lang po kung meron pong mga stakeholders na magbibigay ng karangalan at parangal sa ating pambansang pulisya. For sure, yun po yung magiging inspirasyon at motivation para mas pagbutihin. Pero meron mang lenteng nakatutok sa amin o wala, may awards man o wala, tuloy-tuloy po ang aming trabaho. Muli po, maraming salamat sa ating tatlong matitikas na ating panauhin ngayong araw na to. Muli po kay Sir Acosta, maraming salamat
sa ating dalawa pa na naka-via Zoom, kay Police Major Gutay at kay Police Captain Andrada. Maraming salamat. Bagaman konti lang yung oras ng ating talakihan, ay punong-puno naman ng inspirasyon at kwento na kapupulutan ng aral at motivation. Ganon din po ang aming pasasalamat sa JCI Manila, partikular na po kay President John Adrian Padiernos, VP for Community Affairs kay Sir Dison Wok, Director for Special Projects Sir Joshua Ruben Aragon, kay mga panauhin natin during the awarding, the ALG Secretary, ASEC, Billy Rasio and ASEC Elizabeth Lopez de Leon, maging sa President ng Ramon Magsaysay Awards Foundation, Ma'am Susan Afan, maraming salamat po. Philippine Coast Guard, sa PNP, kay Sir Marleo, the rest po ng committee na sila po naging abala sa pagpili ng ating mga awardees. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon pong July ay sineselebrate po natin ang PCR month. Yan. Starting kahapon, it's a month-long celebration ng PCR month. Iba't ibang programa po ang ginagawa ng PNP. At syempre, bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinapaalala ang panawagan po ng ating mahal na Chief of PNP Police General Nicolas Torre III na huwag nyo na pong hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat sila po ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. At ang 911 po ay bukas 24/7. Maaari po kayong tumawag kahit walang load, handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Pagbigay alam po din natin sa ating kapamilya, kaibigan, komunidad, ang 911. Okay? Marami pong salamat sa lahat po ng ating mga viewers. Antabayanin po uli ang ating interview sa iba pang mga awardees sa mga susunod na araw. Mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Nomer Macaraig. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ito po ang programang Straight from Team PNP Facebook Live.